Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng atin pong bagong segment, Ang Take Ko, Ata, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong segment na ito, naisipan kong gawin ito kasi maraming nagme-message sa akin araw-araw. Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa balitang ito? Kaya naisipan ko, gawan ko na lang ng segment, sagutin natin ang mga tanong. Anong take ko? So ito na yon. Sa January 19, magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon. Pagbabalik na ang hearing ng Blue Ribbon sa pangunguna ni Senador Ping Lacson. At isa sa mga pag-uusapan doon, mayroong resource person na imbitahan. Hindi pa pinangalanan. Pero pumayag na daw na umattend sa hearing ng Blue Ribbon ayon kay Senador Ping Lacson. At itong resource person na ito yung magbibigay linaw ng posibleng link ng kontraktor na sila Diskaya dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun. Matindi rin si Ping Lacson, iimbestigahan si Romualdez. Ganun din yung sabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, next week, hintayin nyo. Hintayin nyo next week. Mayroon akong information tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. So, napapansin natin, si Romualdez na ba ang target ni Lacson at Boying Rimulya? Matindi yan. May ebidensya ba sila? May ebidensya na ba sila laban kay Romualdez? Kasi ang matagal nating laging sinasabi, parang walang ebidensya eh. Pero ngayon, iimbestigahan ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon si Romualdez. Yung posibleng link nito, ugnayan sa kontrobersyal na kontraktor ang mag-asawang Diskaya na si Corley at si Sara Diskaya. Ganon din ang sinasabi ni Ombudsman Boying. Mayroon daw silang lead na mga ebidensya laban kay Romualdez. At sasabihin daw nila ito, ipapaalam nila ito sa publiko ngayong susunod na linggo, next week. Kaya kaabang-abang yan mga kabunyog, mga kababayan. Kapag ginawa yan nila Senador Ping Lacson at si kanila Ombudsman Boying Rimulya, na imbestigahan si Martin Romualdez, dating speaker, medyo naiiba yan. Hahanga tayo sa kanila niyan. Kasi, hindi maimbestigahan yan si Romualdez. Dahil nga, pinsan ng presidente at dating speaker. At saka sa parte pa ni Ombudsman Boying, kabrad niya yan sa fraternity sa UP. Sa law frat nila sa UP, kabrad niya yan. Kaya nga ini-issuehan siya eh. Hindi kaya pinoprotektahan niya si Romualdez. Pero ang sabi ni Ombudsman Boying, mayroon daw siyang sabihin na nating pasabog na ilalabas next week tungkol kay Romualdez. So, mayroon na bang ebidensya kay Romualdez? Kasi dati wala eh. Ang lumalabas dito, parang may ilalabas na mga bagong ebidensya sila Ping Lacson at saka si Ombudsman Boying. At kung maalala nyo, sa interview kay John Vic Rimulya, sinabi lang ni John Vic Rimulya, ang estimate niya mga ilang bilyong dollar yung 1 billion dollar ba yon? Yung ini-estimate na ninakaw daw o nakuhang yaman ni Saldico. Na nyo ba yon? Gayon yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying. Ayon kay Ombudsman Boying, mga 1 billion dollars daw ang nanakaw ni Saldico. Pero ayon din kay hindi Ombudsman Boying, si John Vic. Sabi rin ni John Vic Rimulya, mas mataas pa daw kay Saldico ang posibleng dami ng ninakaw
ni Romualdez. Parang yung magkapatid na Rimulya. Parang si Romualdez na ang pinoproyekto ngayon. Ha? Pero yan kapag seryoso diyan yung magkapatid na Rimulya, si Junvic at si Buying, at talagang napalabas nila ang mga ebidensya laban kay Romualdez at nakasuhan si Romualdez, ay grabe. Lalakas diyan ang posibleng kandidatura ni Junvic Rimulya sa 2028. Ha? Kasi wala naman talagang nakukuha pang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Oh. Pero ngayon, may mga sinasabi si Junvic, may mga sinasabi si Buying, may mga sinasabi si Lacson. Um, yan? Kung ang makakaproduce mismo ng mga ebidensya laban kay Martin Romualdez ay mga tao ng administrasyon, ibang klase yan. Medyo bibili ba natin dyan na seryoso talaga ang administrasyon kapag kaganon? Kasi yung mga yung mga nasa oposisyon tulad nila Marcoleta, nila Amy Marcos, sila Ruben Padilla, sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Chis Escudero, Joel Villanueva, paulit-ulit lang naman ang tira nila kay Romualdez. Wala namang linalabas na ebidensya. ang galing lang magsabi na mastermind si Romualdez, hindi naman naglalabas ng ebidensya. Ngayon mukhang ang porsigido ng habulin kumbaga imbestigahan si Romualdez, sila Lacson saka si Buying Rimulya, si Junvic Rimulya. Pagkaganyan, mga identified sa administrasyon yan. Ibig sabihin, hahayaan talaga ng administrasyon na imbestigahan si Romualdez. Pagkaganyan, ibig sabihin, seryoso niya ng administrasyon na wala talagang pinipili, walang tinatakpan. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Medyo naiiba tong development na ito. Target na ba ni Buying, Junvic at Lacson si Romualdez? Talaga bang seryoso sila diyan na iimbestigahan na nila ito? May ebidensya ba sila? Kasi wala namang napoproduce ng ebidensya yung oposisyon. So sila pala ngayon ang makakaproduce ng ebidensya, administrasyon. Seryoso ba yan? Kung seryoso yan, magaling yan. Magaling yan. Ibig sabihin, pinapakita lang yan na walang pinoprotektahan. Yan yung ganun ba talaga ang marching order sa kanila ng presidente na kahit pinsan niya imbestigahan at kung may ebidensya ituloy-tuloy? Ganun ba? Marching orders na ba yan galing sa presidente? Kasi hindi naman gagalaw ng ganyan yan sila Junvic at saka si Buying kung kung walang marching orders. Siyempre magtatanong muna. Mr. President, iimbestigahan namin to. Mayroon kaming lead. Mayroon kaming na ganito. Tuloy-tuloy ba namin to? Ano yan? Hindi naman yan gagawin nila Ombudsman Buying sa kanila Junvic kung walang go signal. Yan. Pero ewan natin, hindi natin alam ano bang plano nila. Ano bang plano nila? Tayo naman, nagre-react lang tayo, nagbibigay lang tayo ng reaction opinion based sa mga balita. Ano ba talagang ano bang plano diyan? Tutuluyan ba? Target na ba nila si Romualdez? May ebidensya na ba dito? Okay, malalaman natin 'yan. Sabi ni Ombudsman Buying next week. Mayroon silang ilalabas na mga impormasyon. At sa Monday naman, kumbinsi na daw ni Ping Lacson yung testigo. Pwedeng ito raw yung mag-ugnay kay Diskaya, kay Martin Romualdez. Abangan natin. Kaabang-abang yan mga mga sinasabi nila. Ito naman ito namang si Congressman Leandro Libeste. Anong take natin dito? Huwag daw siyang patay. Anong drama ba naman ito ni Libeste? Huwag daw siyang patayin. Sino namang papatay sa kanya? Naman tong si Leandro Libeste? Kung hindi umiiyak, kung ano-anong sinasabi, huwag daw siyang patayin. Dahil pag pinatay daw siya, may USB na daw siyang nakaredy. Ilalabas daw yun. At yung laman daw ng USB niya na yan, mas matindi daw yan kaysa Cabral Files. Tama yung reaksyon ni Attorney Wilfredo Garrido dyan.
May laman pala yung USB mo na mas matindi sa Cabral files. Bakit hindi mo linalabas? Hihintayin pang mamatay ka sa kailalabas yan. Paano pala kung hindi ka mamatay? Mag-edad ka na, edad ni Enrile, 101 ba yon? Di ibig sabihin sa loob ng anong taon, kung hindi ka mamatay, hindi ilalabas yan. O di sa loob ng mahabang panahon pala, hindi malalaman ng taong bayan yung mga sinasabi mo. Itong si Leandro Libeste, grabe ang pa-excite nito eh. Ba't hindi niya nailabas yan? Yang Cabral files niya na yan na sinasabi niya, na ayaw namang tawaging Cabral files ni Yusek Ler Castro. Ang tawag ni Yusek Ler Castro, Libeste file yan. O nga naman, bakit nung buhay pa si Cabral hindi niya linalabas? Ngayong namatay na sa kanya ilinabas. Paano pa yan ma-authenticate ni Cabral? Tinatawag niyang Cabral files, patay na si Cabral. Hindi naman natin masigurado. Totoo ba yung na yan? Sayang eh. Ang dami niyang sinasabi. Ang dami niyang ini-expose. Sana, siya, consistent. Consistent. Ngayon na naman, sinasabi ni Ping Lacson, pinakiusap daw ni Senadora Loren Legarda, tulungan ang anak niya. Kaya nga daw nagsiset ng meeting sana itong si Congressman Leandro Libeste sa kanya. Kaya lang, hindi pa daw sila nagkakausap. Umiiyak daw itong si Leandro Libeste. Ay sabay naman sabi si Leandro Libeste, hindi ako umiiyak, sabi niya. Hindi ako umiiyak. Hindi totoo yun na hindi daw siya umiyak sa nanay niya. Yung problema. Ang problema, sa public nga, umiiyak siya, doon pa kaya sa private. Ay may mga interview siya, lagi na lang umiiyak. Ano ba tong si Leandro Libeste iyakin? Dapat pag whistleblower ka, at totoo yung sinasabi mo, panindigan mo. Wala yun na yung mga iyak-iyak na yun. Saka wala na ng drama ng wag akong patayin. Masyadong madrama eh. Nung una itong lumabas si Leandro Libeste, nung yung nagbabribe sa kanya, tapos ipinaaresto niya, saludo tayo dyan. Saludo tayo dyan. Naalala nyo yun? Bilib ako. Sabi ko, naiiba to Naiiba tong si Leandro Libeste. Kaya lang, nung isinama niya yung mother niya, si Senadora Loren Legarda doon sa Dolomite Beach, yung Dolomite Sand, tapos para kumbinsin yung ina niya na wag nang imbestigahan yung Dolomite kasi okay naman yung project na yan ni Duterte. Sabi ko, DDS pala to. Pagkatapos, nalaman natin, pinuri niya pala si Duterte. Bilib pala siya. Idolo niya pala si Duterte. Ay, patay. Tapos ngayon, ang abogado niya, si Topacio. Ay, Duterte ng Duterte talaga. Sana kung nanindigan siya na yung totoo. Wala siyang pinipili. Marcos man yan o Duterte. Yung bibilib tayo dyan. Eh ngayon, ini-expose niya lang. Lahat. Yung gusto niyang i-expose. Selective eh. Pagdating sa Duterte, wala siya. Ay, tapos ngayon, iiyak. Sabi ni Lacson, umiyak. Sabi niya naman, hindi. Mas naniniwala tayo kay Lacson. Kasi ilang interview na ba na umiiyak yan? Tapos naman ngayon, kakasuhan si Yusek Ler Castro. Tapos, wag daw siyang patayin. Dahil daw, pag pinatay siya, lalabas yung nasa USB niya. Hihintayin mo bang mamatay ka saka mo ilalabas yan? Ay ngayong buhay ka pa, ilabas mo na yan kung marami kang nalalaman. Kung marami kang nalalaman, whistleblower ka, magsalita ka. Di ba? Tawang ko. Ito yung mga problema dito sa Barsaga, Barsaga saka dito kay Libeste. Ang dami sanang sinasabi. Linalabanan sana yung mga oligarko, yung mga trapo, linalabanan. Kaya lang, hindi consistent eh. Hindi consistent. Ano ba to? Anyway, balik tayo sa ito. Bakit kailangan niya pang sabihin wag siyang patayin? Sino naman papatay sa kanya? Dahil sa ginagawa niya yan, papatayin siya. Ano ba yan? Inimbitahan siya ni Senador Ping Lacson sa hearing ng Blue Ribbon sa Monday. Dapat umattend siya doon. Umattend siya doon. Sabihin niya lahat niyang nalalaman. Yung nandun sa USB niya, ilabas niya na. Hindi yung ang sabi niya, wag daw siyang patayin kasi pag pinatay siya, may bilin na daw siya na ilabas yung yung mga nasa USB files niya. Mas matindi pa daw yun sa Cabral files. Ay, mas matindi pala yun. Ba't hindi mo sabihin? Hihintayin mo pang mamatay ka. Paano pala kung hindi ka patayin?
inabot ka ng 101 years sa mundong ito. O di pag 101 years, saka ilalabas yan. Anong silbi pa niyan? Awang ko. Ang gulo, ano? Ang gulo nito. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Maraming drama itong si Libeste. Sayang. Palaban sana. Palaban sana. Kaya lang, linalabanan yung gusto niyang labanan. Yung gusto niyang protektahan, hindi. O, tulad ng Duterte. Wala. Anyway, abangan na lang natin kung anong mangyayari dyan kay Leandro Libeste. Iimbestigahan ng DOE yan. Dapat imbestigahan din ng Kamara. Kasi ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang paliwanag tungkol sa mga negosyo niya. Kinasuhan niya nga si Yussi Claire Castro. Dapat lumabas ang katotohanan. Imbestigahan siya ng Ombudsman, imbestigahan ng Kamara, yung House Committee on Legislative Franchises, imbestigahan siya ng DOE. Para lumabas ang katotohanan. Abangan natin. Tungkol dito naman sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, nag-inspeksyon ng kalsada, yung Maharlika Highway at saka yung Andaya Highway. Ang Maharlika Highway, yan ang pinakamahabang highway sa buong Pilipinas. Kasi mula sa north hanggang sa dito sa dadaan yan ng Quezon, Calabarzon na yan, dadaan dito sa amin sa Bicol, dadaan lang yan ng Allen, tatawid ng barko. Pagdating ng Samar, Maharlika Highway pa rin yun hanggang Leyte, hanggang Mindanao. Yan yung Maharlika Highway talaga. Kaya lang, pag tiningnan mo ang Maharlika Highway, okay yung galing Calamba hanggang dyan sa okay yung sa Northern Luzon. Yung kalsada sa norte, okay. Yung mga Tarlac na yan, okay yan. May expressway na dyan, TPLEX. NLEX, okay yan. Skyway, SLEX, okay yan. Hanggang dyan sa may Chaong, Lucena, okay na. Pero paglampas mo ng Lucena, ay, kaming mga taga Bicol at yung mga taga Samar, Leyte, Mindanao, ay, grabe. Lalo na pagdating mo ng Lopez, pagdating mo ng Calawag, lalo na papasok ka na ng Bicol, ay, ang tindi na. Yung Bicol, Andaya Highway na yan. Yung Andaya Highway, part yan ng Maharlika Highway. Yung Maharlika Highway kasi, yung buong stretch ng mula Northern Luzon down to Mindanao, Maharlika Highway yan. Pero yung Andaya Highway, pagpasok ng Bicol, yung dating Quirino Highway yan, Andaya Highway ang tawag niya. Ang tindi dyan. Kaya ako, grabe ang sakripisyo pag pumunta ako ng Manila. 12 oras ang biyahe kahit may private kang sasakyan. Bugbog ang katawan mo, tag-tag. O ngayon, nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Bumaba siya ng Lucena, chopper muna siya papuntang Lucena, tapos byland na siya, may convoy. Nag-imbita siya ng mga media para makita yung kanyang gagawin. Tiningnan niyo yung Lopez. Yung Lopez, matindi na doon yung kalsada, lubak-lubak na, Calawag. Tapos bahagi ng Camarines Norte, yung Tabugon, lubak-lubak na yan. Papasok na ng Tagkawayan, ganun din. Pero mas malala ang Bicol. Pagpasok mo ng Gallego, lalo na Tragay, Lupi, Sipokot, yang na yan, Andaya Highway. Ay, grabe yan. Grabe yan. Ngayon, saludo tayo sa ginawa na yan ni Vince Dizon. Na okay yun. Kaya lang, ang gusto kong pakita sa inyo, ang tindi ng politika. Itong mga politiko dito sa Bicol. Ang mga politiko dito sa Bicol, unang-una nag-aagawan ng credit. Nag-aagawan ng kredito. Sino ba ang nagdala kay Vince Dizon dyan? Yan yung yan yung pinag-aagawan nila. Sino ba ang politiko ng Bicol na pumalampag kay Vince Dizon at pinaunlakan ni Vince Dizon na para siya talaga tingnan niya kung ano talaga ang kalagayan ng Maharlika Highway, Andaya Highway na yan. Ngayon nag-aagawan ng kredito. Ang iba nagsasabi si Congressman Nelson Legasyon. Kaya ang sumalubong kay Vince Dizon doon sa may bahagi ng Del Gallego, yung pagpasok ng Bicol, si Congressman Nelson Legasyon. Kasama si Rosal, yung governor ng Albay. Sila ang pumapil doon si Nelson Legasyon.
Mula Gallego, Ragay, Lupi, Sipukot, hanggang Naga. Pagdating sa Naga, ang sumalubong naman sa kanya, si Villaperte naman, yung mag-aama. Si Governor El Rey Villaperte, yung anak niyang congressman ng 2nd District si Luigi, yung congressman na anak niya ng 5th District si Migs, tapos yung kanilang kaalyadong 1st District congressman na si Horibata. Sila naman. Dinala naman ngayon si Vince Dizon doon yata sa Capitol, doon na pinatulog. Ayan, agawan sila, Wala na. Exit na naman doon si Ligasyon at saka si Rosal. Si Leni Robredo naman, Naga City naman yan, hindi humarap. Mayroon na daw siyang naunang event. Hindi daw siya kakaharap dyan kay Vince Dizon. Talagang matindi ang ng mga politiko eh. Matindi ang ng mga politikong ito. Kanya-kanyang papel, kanya-kanyang Kaya ang mga tao, napapagod ka Pagdating ni Vince Dizon doon sa may Del Gallego, yung Ragay Lupi na yan, si Pukot, si Ligasyon naman, saka si Rosal. Pagdating naman ng Naga City, hindi siya sinalubong ni Leni. Busy daw si Leni. Ayaw na rin ni Leni sigurong sumausaw. Ayaw na ni Leni sumausaw kasi alam niyang grabe ang politika dyan. Siyempre ito kasing si Ligasyon, kalaban ito ng Villaperte, si Ligasyon. Congressman yan ng 3rd District. Pero hindi rin yan suportado ni Leni, si Ligasyon. Hanggang ngayon. Kaya itong si Leni, hindi yan na kay Villaperte, hindi rin yan na kay Ligasyon. Si Ligasyon din may sarili ring diskarte. Si Villaperte, para naman hindi siya maitsapera, pagkatapos ni Ligasyon, siya naman. Yung gabi naman. Kanya naman. Yung gabi naman, yung hapon hanggang gabi, hanggang umaga, siya naman ang kanya naman, pag-aari niya naman si Vince Dizon. Si Vince Dizon naman siguro, alam niya naman siguro yan, yung mga politika na Kaya hindi umuunlad ang Bicol eh. Grabe ang politika. Sa halip na magtulungan, magkaisa itong mga politikong ito, kanya-kanya. Kanya-kanya. Kaya, ewan ko, si Leni Robredo, ayaw niya nang sumausaw. Sabi niya wala siyang time para salubungin si Vince Dizon. Mayroon na daw siyang naunang commitment, kasal yata eh. Pero magpapadala na lang daw siya ng tao. Pero sa tingin ko, ayaw ni Leni dyan kasi unang-una si Ligasyon, hindi niya naman yan suportado. Ayaw niya ring ma-identify sa Duterte, sa Villaperte. Ang nag-agawan ngayon, yung Villaperte at saka si Ligasyon. Ang nakakatuwa dyan, nung nagsasalita si Vince Dizon, nung nagsasalita si Vince Dizon sa press con, nandun yung mag-aamang Villaperte. Sabi ni Vince Dizon, ang problema talaga kasi ng Andaya Highway na yan, yung highway ng Bicol, patsi-patsi yan eh. Hindi pwede dyan ang patsi-patsi. Kailangan talagang yan, isang malinaw ng proyekto na tuloy-tuloy. Hindi yung patsi-patsi. Ito naman kasing mga si Villaperte, yung kahabaan na yan ng highway na yan ng Andaya, hawak yan ng mga Villaperte. Mula sa Gallego, 1st District yan ng Camarines Sur, hanggang yung Sipukot na yan. Ang congressman dyan, si Horibata. Kaalyado yan ng Villaperte, tao yan ng Villaperte. Anong nagawa nila dyan? Nagpapagawa sila dyan, patsi-patsi. Bakit? Kapag pinatrabaho ngayon, sira na naman sa mga halipas ang 2 taon, magre-request na naman ng budget, patrabaho na naman. Patrabaho ng patrabaho, walang tigil na patrabaho. Tuloy-tuloy lang ang patrabaho. Laging may kickback ang congressman. Di ba? Yun. yun ang totoo dyan. Mula naman sa Libmanan, yung San Fernando na yan, Pamplona, hanggang Milaor, 2nd District naman yan ng Camarines Sur. Ang congressman naman dyan, si Luigi Villaperte. Anak yan ni Villaperte. Anong nagagawa nila? Kaya yung na yan, yung 5th District na yan, mula yan dyan sa Bula, hanggang na yan doon sa Bato, Camarines Sur, boundary ng Albay. Sino naman ang congressman dyan? Si Migs. Mga anak yan ni Villaperte ni El Rey. At sino ang governor? Si El Rey. Kaya ang Villaperte, matagal ng political dynasty sa Camarines Sur. Anong ginawa nila dyan sa Andaya Highway na? Wala.
Yung sinasabi ni Vince Dizon na patsi-patsi, kagagawan niya ng mga Villaperte. Wala namang long-term na plano ang mga Villaperte. Wala naman. Ang mga pinapagawa, yan. Ano yan? Covered court. Pagdating dyan sa kalsada na yan, national highway na yan, ang programa nila dyan, patsi-patsi. Para kada 2 taon may patrabaho, may kickback. Oh. Kaya habang nagsasalita si Vince Dizon, nandun yung mag-aama ng mga Villaperte. Sige, ganyan lang ganyan si El Rey. Parang kaliwat kanang sampal yung inaabot niya sa sinasabi ni Vince Dizon. Tapos naglalakad si Vince Dizon, sinasabayan ni El Rey, sabi ni El Rey, alam mo, Sek, kailangan kasi dito, pag-aralan na ng ng mga experts. Ano ba talagang magandang gawin diyan? Sus naman. Anong magandang gawin diyan? Ha? Yung kayong mga politiko, wala kayong ginagawa. Ang mga proyektong alam nyo, covered courts eh. Tama rin yung tama rin na anuhin na talaga yan. Ayun. Tapos, hindi naman involved dun sa pagbisita ni Vince Dizon. Sa Facebook na lang nagre-react. Si Salceda naman ng Albay. Sabi naman ni Salceda ng Albay, hindi kasi pwedeng kalsada lang ang ayusin dyan. Dapat gawin na yung train. Galing ng Manila to Bicol. Yung South, yung Bicol Express. Ibalik na yan. Kasi hindi kaya ng kalsada, yung volume ng mga trucks, yung mga bus na dumadaan, galing Mindanao, galing Visayas, hindi kaya yung volume ng mga sasakyan na dumadaan dyan. Pero kung mayroong train, mababawasan ang volume ng mga car na dumadaan dyan. O, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Tama naman si Salceda. O kaya lang, bakit hindi sila magtulong-tulong ng bakit hindi magtulong-tulong ng mga politiko? Ang problema, kanya-kanya sila eh. Oh. Si Rosal at saka si Ligasyon magkasama. Yung mga Villaperte naman magkasama eh. Si Salceda naman, dahil hindi na siya ngayon nakaupo, nagko-comment na lang. Si Leni Robredo ayaw nang sumawsaw. Wala, yun ang problema ng Bicol. Politika. Matindi ang politika. Ang importante sa mga politiko, ang importante sa kanila, may kickback sila. Kahit hindi magawa yan, kahit na patsi-patsi lang yan, ewan ko kung seryoso doon si Vince Dizon. Magawa kaya nila yan? Anyway, ayan mga kabunyog, mga kabayan, ang masasabi natin dyan.